Tahimik ang umagang yon sa isang masayang tahanan. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng mangga sa bakuran ni John at Enrico. Sa kusina, nakatali ang buhok ni Jonah habang maingat na nilalagyan ng mantika ang isang malaking kawali. Nasa tabi ang ilang garapon ng bakanting bote. Handa para sa bagong lutong sardinas na siya mismong gumagawa. Isabel, pakiabot nga yung suka sa may cabinet. Ma, magrereklamo na naman yata si Mang Ruben sa tindahan. Hayaan mo na siya, anak. Tugon ni Jonah habang inaayos si mais ng tamban. Hindi lahat matutuwa sa ginagawa natin. Basta marangal ang kita, wala tayong dapat ikahiya. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Enrico ay nakaupo sa lumang kahoy na bangko, nagkakape. Tahimik lang siya ngunit palaging mapagmasid. Sa mga mata niya, may bahid pa rin ang hindi nawawalang tensyon sa tuwing napag-uusapan ang pamilya niya. Lalo na ang mga magulang niya na hanggang ngayon, matapos ang 25 taon, ay tila hindi pa rin lubos na natanggap si Jonah. Nung una, mariing tinutuloy ng pamilya ni Enrico ang relasyon nila. Si Desiree, ang kababata at matagal ang kilala ng pamilya, ang gusto ng mga magulang niya para sa kanya. Maganda, edukada at may kaya. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, si Jonah ang minahal at pinakasalan ni Enrico. At sa mahabang panahon, hindi yun naging madali. Isang hapon habang nag-ayos si Jonah ng mga garapon sa kanyang maliit na tindahan sa harap ng bahay, dumating si Lauren, ang pangalawang anak. May dalitong plastic na mga sangkap para sa pagluluto. Ma, nagpunta po ako sa bayan. May nakita kong bagong pwesto roon na pwede po nating rentahan para mas lumaki po ang benta natin. Napangiti si Jonah. Salamat anak. Pero alam mo naman, hindi ganun kadali yun. Kailangan natin ng dagdag puhunan. Bigla namang nagsalita si Isabel mula sa gilid. Baka pwede tayong manghiram kay Papa, Ma. Wag na. Mabilis namang sagot ni Enrico. Nakararating lang mula sa likod ng bahay. Hindi ko sinasabing ayoko kayong tulungan. Pero ayoko mauwi tayo sa alitan dahil lang sa pera. Alam mo naman ng mama at papa ko. Bawat galaw natin may masasabi sila. Tahimik ang lahat. Alam nila na may katotohanan ng sinabi ni Enrico. Kahit nung bata pa sina Isabel at Lorene, ramdam na nilang lamig ng pakikitungo ng kanilang lolo at lolo sa kanilang ina. Kinagabihan, habang tulog na si Dominic ang bunsong anak, nag-usap sina John at Enrico sa kusina. Enrico, matagal ko nang iniisip. Hanggang kailan ba tayo magtitiis sa ganito? Alam kong hindi mo kasalanan, pero parang wala na yatang pagbago ang pakikitungo nila sa akin eh. Jonah, kung ako lang, matagal ko nang pinutulong distansya sa kanila. Pero magulang ko pa rin sila. At kahit papaano, kinikilala nilang mga anak natin. Napabuntong hininga si Jonah. Hindi niya gustong pigilan ng asawa nang magkaroon ng koneksyon sa kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, parang lalong lumalalim ang pagitan nila. Makalipas ang ilang linggo, isang paanyayang dumating. Pinagdiriwang ika-70 kaarawan ng ina ni Enrico. Nakasulat sa imbitasyon na inaasahan ng buong pamilya. Ma, pupunta tayo di ba? Tanong ni Dominic na halatang excited. Napating si Jonah kay Enrico. Sa loob-loob niya, gusto niyang tumanggi. Pero para kay Dominic, na bata pa't walang muwang sa maalitan ng matatanda, hindi niya magawang sumagot ng hindi. Opo anak, pupunta tayo. Pilit ng ngiti. Dumating ang araw ng salo-salo. Magarbong handaan sa malaking bahay ng pamilya ni Enrico. Sa unang hakbang pa lang ni Jonah sa loob, ramdam niyang mga matang nakatingin sa kanya. Ilang mga kamag-anak na marahil, kagaya ng mga magulang ni Enrico, ay hindi rin pabor sa kanya noon pa man. Enrico, anak! Masiglang bati ng ina nito, ngunit walang kahit isang tingin kay Jonah. Kinurot ni Isabel ang braso ng ina na parang sinasabing huwag nalang pansinin. Ngunit sa puso ni Jonah, parang may malamig na kutsilong tumusok. Habang abala sa pagkatikuwentuhan ng lahat, narinig ni Jonah ang ilang bulungan mula sa mesa sa likod niya. Sayang talaga si Enrico. Kung si Desiree ang pinili niya, mas maayos sana ang buhay na ngayon.
Hindi niya sinasadyang mapakagat sa labi para pigilan ang luha. Lumabas siya sandali sa hardin para lumanghap ng sariwang hangin. Doon siya nadatnan ni Desiree mismo. Maganda pa rin, elegante, at tila walang binago ng panahon. Matagal na rin, Jonah. Bati nito, ngunit may halong ngiting mahirap basahin. Oo. Alam mo, hindi naman ako galit sa'yo eh. Pero sana maalagaan mo si Enrico. Marami kasi sa pamilya niya na naniniwala na hindi ko sapat para sa kanya. Parang isang sampal ang mga salitang yon. Ngunit imbes na sumagot ang masakit, ngumiti lang si Jonah. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanila. Alam ni Enrico kung anong klase akong asawa. Sa kanyang isip, at sa mga salitang yon, tumalikod siya at bumalik sa loob. Pag-uwi nila, tahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Hanggang sa si Enrico na mismong bumasag ng katahimikan. Narinig kong sinabi ni Desiree si Jonah. Ayokong laging nasasaktan sa kanila. Kung gusto mo, pwede nating iwasan ang pagtitipon na yan. Hindi, Enrico. Hindi ako lalayo. Hindi ko hahayang isipin nila na hindi ko kayang harapin ang tingin nila sa akin. Pero isang araw, ipapakita ko sa kanilang mali sila. At mula sa gabing yon, sa kabila ng hapdi sa puso, nagsimulang mabuo kay Jonah ang isang tahimik ngunit matatag na pangako. Napatutunayan hindi lang sa pamilya ni Enrico kundi sa lahat ng isang pusong marunong magmahal at magsakripisyo ay higit na mahalaga kaysa yaman o pangalan. Isang malamig na umagang bumungad sa pamilya ni Enrico at Jonah. Karaniwang araw lamang yon para kay Jonah. Gising na siya bago mag-alas 6. Naghahanda ng almusal at binubusisi ang mga bote ng sardinas na dadalhin niya sa bayan. Ngunit bigla na lang ay nag-ibang ihip ng hangin ang sumigaw si Isabel mula sa kabilang kwarto. Ma! Pa! Naku, Diyos ko po! Natanggap ako! Nagulat ang lahat. Mabilis na lumapit si Lauren at Dominic. Tumakbo rin si Jonah mula sa kusina. Hawak pa ang sandok na may mantika. Si Enrico, na nooy nag-ayos ang kanyang polo para sa trabaho, ay agad ding lumapit. Ano yan, ate? Tanong ni Lauren, gulat na gulat sa pagbiglang pagsigaw ng kapatid. Nakangiti at nagigilid ang luha ni Isabel habang hawak ang cellphone. Natanggap ako sa trabaho sa Canada. Accountant ng posisyon at lilipad daw ako bago matapos ang buwan. Talaga ba, ate? Canada? Sigaw ni Dominic na agad niyakap ang kanyang ate. Kumislap ang mga mata ni Jonah, halong tuwat ka ba? Anak, totoo ba to? Binigyan nilang kontrata? Opo, ma. Maganda raw po ang offer. May libreng tirahan sa una at malaki po ang sahod. Hindi may tago ni Enrico ang ngiti. Anak, ito nang bunga ng lahat ng pinaghihirap mo. Napakasipag mo sa pag-aaral. At ngayon, narito ng pagkakataon para sa iyo. Nagmula ang magandang balita sa isang email ng kumpanya. Nagpalakbakan sila sa bahay. Ang simpleng almusal ay naging parang piyesta. Pinag-usapan agad ang mga plano, ang mga dapat bilhin, at kung paano haharapin ang bagong kabanata sa buhay ni Isabel. Ngunit sa kabila ng halakhakan at saya, may nakatagong bigat sa dibdib ni Jonah. Habang nakatingin sa kanyang panganay, naisip niya, malalayo na siya. Hindi na araw-araw ko siyang makakasama. Hindi ko na siya madaling mayayakap kapag nahihirapan. Pero hindi niya yun pinakita sapagkat alam niyang mas nararapat ng kasiyahan. Ngunit sa lumipas sa mga araw, abala si Isabel sa paghahanda ng mga documentary requirements. Si Lori naman kahit mas bata ay laging kaagapay ng ate niya sa paglalakad ng mga opisina. Si Dominic tuwang-tuwa dahil pinangako ni Isabel na padadalhan siya ng mga laruan at libro mula sa ibang bansa. Si Jonah, bagamat masaya, ay madalas mahuling nakatingin sa anak habang ito'y abala. Lagi niyang iniisip kung sapat ba ang gabay na naibigay niya. Isang gabi matapos ang maghapong pag-aasikaso ni Isabel, nagising si Jonah dahil sa mahinang tinig. Mula sa sala, naroon si Enrico. May kausap sa cellphone. Pero sinabi ko na sa'yo, hindi pa to ang tamang oras. Hindi, huwag mo munang sabihin kahit kanino. Mariin itong sambit
na tila may kabigatan ng tono ng boses. Hindi niya narinig ang sagot sa kabilang linya, pero halata ang tensyon. Iglang sandali pa napansin ni Enrico na nakasilip si Jonah mula sa pinto ng kwarto. Agad niyang binaba ang cellphone at pilit nang ngumiti. Jonah, gising ka pa pala. Kanina pa ako nagising. Sinong kausap mo? Parang seryoso naman yatang pinag-uusapan ninyo. Sa trabaho lang. May tinatapos kasi kaming proyekto, medyo nagkakaproblema sa supplier. Kaya kailangan ko makipag-usap kahit gabi. Architect si Enrico at hindi lingid kay Jonah na totoo ngang may mapagkakataong may tawag siya sa kliyente o kontratista kahit gabi. Pero sa tono ng paraan at pagkakaba ng telepono kanina, parang may tinatago siya. Ganun ba? Sige, tara na sa kwarto makapagpahinga. Maaga ka ba bukas? Niyakap siya ni Enrico at saka binigyan ng banayad na halik sa noo. Salamat, Jonah. Pasensya ka na ha. Madalas talaga ako nauubos sa trabaho ko. Ngunit sa loob-loob ni Jonah, hindi niya maiwasang magtanong. Trabaho lang ba talaga yun? O may mas malalim na dahilan? Makalipas ang ilang araw, dumating ang kontrata ni Isabel at naging mas formal ang lahat. Nagdaos ng balit na salo-salo ang pamilya sa bahay. Inanyayahan ng ilang kapitbahay at kaibigan. Habang masayang lahat, nakaramdam si Jonah ng kakaibang lamig sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Enrico na nakatingin sa labas sa bintana na para bang malalim ang iniisip. Enrico, ayos ka lang ba? Oo naman. Natutuwa ako sa tagumpay ng anak natin. Ngunit sa likod ng ngiting yun, may bakas ng pag-aalala. Kinagabihan matapos ang salo-salo, muling nagising si Jonah sa mahinang boses ni Enrico. Muli itong may kausap sa cellphone at mas lalong halatang pagtatalo. Hindi pwede ngayon. Hindi pa nila alam. Hindi. Ayokong masira to. Parang kinurot ang puso ni Jonah. Sino kayang nasa kabilang linya? At bakit tila may tinatago si Enrico na hindi niya kayang sabihin? Nang matapos ang tawag, nakita niyang mabilis tinago ni Enrico ang cellphone sa bulsa at agad ngumiti nang makita siyang nakatanaw. Nagising ka na naman? Enrico, huwag mo sanang ikagalit ang tanong ko ha. Pero may problema ka ba na hindi mo masabi sa akin? Jonah, trabaho lang to. May mga bagay lang na hindi ko pwedeng idetali. Pero huwag kang magalala. Wala kang dapat ikatakot. Napatango si Jonah kahit sa puso niya ay may agam-agam. Pinili niyang manahimik sapagkat alam niyang darating din ang araw na malalaman niyang katotohanan. Sa sumunod na linggo, mas lalo pang naging abalang pamilya sa paghahanda para kay Isabel. Habang si Isabel ay panay ang pag-ayos ng gamit, si Lori naman ay abala sa pagtulong sa negosyo ni Jonah. Si Dominic palaging nagkukwento ng kung ano ang ipagbili niya kay Isabel pagdating nito sa Canada. Ngunit sa likod ng sayat pag-asa, nananatili ang mga tanong sa isipan ni Jonah. Sino ang kausap ni Enrico tuwing gabi? Bakit parang may bigat na hindi ito maibahagi? At higit sa lahat, ano ang kinatatakutan nito na maaaring dumating? Sa tahimik na gabi, habang nakatanaw si Jonah sa bituin, dahan-dahang umagos ang luha sa kanyang pisngi. Hindi lang dahil sa nalalapit sa paglisa ni Isabel, kundi dahil sa pangambang baka may mas malalim pang nangyayari na paparating sa kanilang pamilya. At sa kabilang bahagi ng bahay si Enrico, habang tahimik na nakahiga, ay mahigpit na nakapikit dahil alam niyang hindi lahat ng sikreto ay kayang manatili sa dilim. Mainit ang sikat ng araw ng umagang yon sa malaking bahay ni Desiree. Sa loob ng sala, nakaupo si Desiree na hindi mapakali habang nakapamewang si Enrico. Pareho silang halatang matagal nang pinipigil ang mga salitang gustong sumabog. Enrico, hanggang kailan mo pa ba ako itatago? 10 taon na tayong ganito. 10 taon na ako nagkukubli na parang multo sa gilid ng buhay mo. At anak nating dalawa, hanggang kailan siya magtitiis sa walang nakikilalang ama? Sumulyap si Enrico sa bintana, pilit na hindi tinitingnan ng babae. Mabigat ang kanyang dibdib. Desiree, naiintindihan kita. Pero ngayon hindi pa pwede. Ayoko masirang pamilya ko. Lalo na ngayong paalis si Isabel papunta Canada.
Gusto kong maging masaya sila sa bagong yugto ng buhay niya. Kung sasabihin ko ngayon, masisira ang lahat. Puro palugit, Enrico. Puro bukas. Puro hindi pa ngayon. Hindi ka ba naawa kay Orly? Araw-araw tinatanong kung bakit wala siyang ama. Lagi na lang ako nagsisinungaling. Napakapit si Enrico sa ulo niya. Tila ba naiipit sa dalawang mundong magkaiba. Desiree, mahal kita. Mahal ko rin si Orly. Pero wag mo akong pilitin ngayon. Hahanap ako ng tamang pagkakataon. Ipapangako ko, hindi ko kayo itatago habang buhay. Ngunit sa mga mata ni Desiree, malinaw ang sugat ng pagkakait. Kung totoo ang pangako mo, sana matupad yun bago tuloy magbago ang lahat. Samantala, sa bahay ni na Enrico at Jonah, abalang lahat sa paghahanda para sa pag-alis ni Isabel. Maleta rito, kahon roon, at panayang paalala ni Jonah ng mga gamit na huwag kalimutan ng anak. Isabel, huwag mong kalimutan yung jacket na makapal ha. Baka lamigin ka sa unang buwan mo roon. Oo ma, andito na. Si Dominic naman ay nakaupo sa gilid. Hawak ang laruan niyang kotse. Ate, sigurado bang babalik ka pa rito? Lumapit si Isabel at niyakap ang kapatid. Siyempre Dom, babalik ako. At kapag bumalik ako, marami akong pasalubong sa'yo. Tumango si Dominic. Kahit halatang ayaw pa niyang marinig ang tungkol sa paglisan ng ate niya. Dumating ang araw ng pag-alis. Maaga pa lang, nasa paliparan ng pamilya. Habang papalapit sa oras ng boarding, bumigat ang dibdib ng bawat isa. Anak, mag-ingat ka rin ha, at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Niyakap ni Isabel ang kanyang ina ng mahigpit. Oo ma, huwag po kayong mag-alala. Lagi po akong tatawag. Isabel anak, ito ng pagkakataon mo. Huwag mo nang sayangin. Gawin mo lahat ng makakaya mo. Hindi ko po kayo bibiguin pa. Si Loren kahit nakangiti, ay halatang pinipigilan ng luha. Ate, promise ha, magsiselfie ka palagi at ipapadala mo rito. Nagkatawanan sila kahit pilit. Ngunit sa sandaling tumawag ng fight number ni Isabel, biglang dumagundong ang katahimikan. Ang bawat yakap ay puno ng pangungulila. At sa bawat paalam ay ramdam ang pagkawatak ng kanilang puso. Habang unti-unting naglalakad si Isabel, papasok ng departure area, kumakaway ang pamilya niya. Ang mata ni Jonah ay punong-puno ng luha. Hawak ni Enrico ang balikat ng asawa para patatagin siya. At si Dominic ay umiiyak ng walang patid. Ma, bakit kailangan niyo pong umalis? Hindi ba siya pwedeng dito na lang? Tanong ng bata habang mahigpit na hawak ang kamay ng ina. Hinago ni Jonah ang buhok ng anak. Kailangan niyang abutin ang mga pangarap niya anak. Para rin sa kabubuti ng lahat. Pagka-uwi nila mula sa paliparan, tahimik ang bahay. Wala ang halakak ni Isabel. Wala ang presensya ng panganay na palaging nagbibigay ng lakas. Habang nakahain si Jonah ng hapunan, napansin niyang tahimik si Enrico. Para bang wala sa sarili, malalim ang iniisip. Enrico, mula kanina pa kita pinagmamasdan. May iniisip ka ba? Nagulat si Enrico at agad nang umiti. Wala. Bago lang siguro sa biyahe at sa lahat ng emosyon kanina. Ngunit sa loob-loob niya, kumakabang dibdib. Dahil alam niyang sa bawat araw na lumilipas, lalong nahihirapan si Desiree at Orly. Lalong hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapapanatili ang dalawang mundong pilit ng pinaglalayo. Samantalang sa bahay ni Desiree, si Orly nakaupo sa kama. Hawak ang isang laruan. Nagtatanong ito sa ina. Ma, bakit hindi pa ako dinadalo ni Papa? Sabi mo, darating po siya ngayong linggo. Ngumiti si Desiree, ngunit may lungkot. Anak, may trabaho pa si Papa, pero darating siya. Hindi ka niya nakakalimutan. Pero bakit parang ayaw na makilala ko sa harap ng iba? Darating ang araw na makikilala ka niya ng buong buo. Huwag ka mag-alala, Orly. Mahal ka ng papa mo. Ngunit sa loob niya, galit at sakit ang naglalaban. Hanggang kailan siya magtitiis? Hanggang kailan siya magiging anino lamang? Sa mga sumunod na araw,
Abala si Lauren sa pagtulong sa negosyo ni Jonah. Madalas naman si Enrico ay gabi nang umuwi. Lagi nitong dahilan ng trabaho. Ngunit, may mapagkakataong dumaraan muna ito sa bahay ni Desiree para silipin si Orly. Isang gabing mahangin, habang pauwi na si Enrico, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Desiree. Hindi ko na kaya, Enrico. Hindi ko na kayang palaging pangalawa. Kailangan mo nang pumili. Hindi lang para sa akin kundi para kay Orly. Pinahinto niya ang kotse sa gilid ng kalsada, hawak ang cellphone habang nanginginig ang kamay. Alam niyang dumating na sa puntong hindi na sapat ang mga palugit at dahilan. Ngunit paano niya sasabihin kay Jonah? Paano niya sisirain ang pamilyang binuo nila sa loob ng mahigit 2 dekada? Sa bahay habang hinihintay ang asawa, nagdarasal si Jonah. Nakatitig siya sa cross na nakasabit sa dingding ng sala. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Alam kong maraming pagsubok. Tulungan niyo po ako maging matatag para sa pamilya ko. Hindi niya alam na sa labas ng tahanan, ang lihim na tinatago ng kanyang asawa ay unti-unti na nagbabantang sumabog. Isang lihim na magpapabago sa buhay na ng lahat. Mabilis ang takbo ng mga araw matapos ang paglisa ni Isabel patungong Canada. Abala si Lauren sa pagtulong sa negosyo ng sardinas. Si Jonah naman ay lalong nagtuon ng pansin sa kanyang pamilya, lalo na kay Dominic. Ngunit hindi niya alam, may isang pangyaring magbubukas ang pintuan sa isang masakit na katotohanan. Isang tanghali sa eskwela, habang nagmamadaling kumain si Dominic sa kantina, hindi niya namalayang natapunin ang sabaw ng uniforme ng batang nakaupo sa harapan. Ano ba yan? Ang dumi-dumi na ng uniform ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas maayos, bigla siyang sinapak ng bata. Ano ka ba? Sigaw ni Dominic na agad din gumanti ng suntok. Pareho silang natumba sa sahig at nagyakapan sa gulo. Umalingaw ang sigaw ng mga kaklase. Mabilis namang dumating ang guro at inawat sila. Parehong may galos sa pisngi ang 2 bata. Ano bang pangalan mo? Tanong ng guro sa batang nanuntok. Orly. Sagot nito na masama ang tingin kay Dominic. Nagkatingin ang 2 bata. Parehong nag-aapoy ang mga mata. Hindi nila alam, may tali pala ng dugo sa pagitan nila na hindi nila kilala. Kinahapunan sa oras ng uwian, hindi pa tapos ang bangayan. Habang papalabas ang gate, nakita ni Orly ang ina niyang si Desiree na sumusundo sa kanya. Kaagad siyang naglapit at nagsumbong. Ma, siya yun. Siya yung bata na nuntok sa akin kanina. Sabay turo kay Dominic na naglalakad palabas. Agad namang lumapit si Desiree. Ikaw bang nanakit sa anak ko? Anong klase ka? Napaurong si Dominic na halos maiyak sa takot. Dumating si Joe nang sumundo sa anak. Kitang-kita niya kung paanong pinagalitan at tinuro ng isang babaeng anak niyang walang kalaban-laban. Halos sumabog ang dibdib ni Jonah sa galit. Ngunit, pinikilan niya ang sarili. Nilapitan niya si Dominic at hinawakan ito sa balikat. Anong nangyari, anak? Ma, nag-away lang po sa school. Ngunit bago pa siya makapagsalita, hinarap na siya ni Desiree. Hoy, turuan mo nga yung anak mo ng tamang asal. Kung hindi marunong humingi ng tawad, huwag nang manggulo ng iba. Huwag mo naman sanang pagsalitaan at duruin ang anak ko, Desiree. Anong gusto mo? Hahayaan ko na lang saktan ng anak ko? Tumitig si Jonah kay Desiree. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol si Dominic. Ngunit pinili niyang manahimik. Inakay ng anak palayo at sa isip niya ay nag-aalabang pangakong hindi niya palalagpasin ang gantong pagtrato. Kinabukasan maagang gumising si Jonah. Hindi siya mapakalibong gabi. Ang alaala ng babaeng nagduro sa ulo ng anak niya ay parang apoy na hindi mamatay-matay. Tumungo siya sa bahay ni Desiree. Malaki ang bahay, eleganteng itsura at halatang may kaya. Huminga siya ng malalim sabay katok. Pagbukas ng pinto, bumungod si Desiree. Nakangiti pa sana. Ngunit bago pa ito makapagsalita, isang malutong sampalang binigay ni Jonah. Nanlaki ang mata ni Desiree sa gulat. Huwag na huwag mong duduruin ang anak ko ulit. Wala kang karapatang ipahiya at saktan siya. At ano ngayon?
Ay nanakit ang anak mo sa anak ko eh. Hindi mo man ang inalamang totoo. Mga bata sila, nagkakapikunan, nagkakamali. Pero ikaw, may edad ka na. Pero mas masahol pa sa batang asal mo. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi marunong magpalaki ng anak, huwag kang magmalinis sa harap ko. Nagpanting ang tenga ni Jonah. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko para maitaguyod ng mga anak ko. Kaya huwag kang basta-basta manghuhusga. At kung kaya mong magsalita ng ganyan, baka naman ikaw tong hindi marunong lumugar. Halos magkatulakan sila sa gate. Ngunit nagpipigil si Desiree. Hindi niya masabi ang pinakamalaking barahan na hawak niya, na si Orly ay anak din ni Enrico. Ang totoo ay gustong-gusto niya nang isigaw ang katotohanan. Ngunit pinipigilan niya ang isip at damdamin. Hindi pa itong tamang panahon. Nakatitig si Desiree kay Jonah. Mabigat ang dibdib. Sa isipan niya, kung alam mo lang Jonah, kung alam mo lang na ang anak ko ay anak din ng asawa mo. Ngunit nanatiling lihim ang lahat. Samantalang si Enrico naman ang dumating, ay napansin ang namumugtong mata ng asawa. Bakit? Tanong niya na agad lumapit kay Jonah. Umiling si Jonah. Wala. Basta tandaan mo lang Enrico, gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya natin. Hindi na nag-usisa pa si Enrico, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita ng kanyang asawa. Sa likod nito, lalo siyang naguluhan dahil alam niyang sa oras na sumabog ang sikreto, hindi lang pamilya niya kay Jonah ang masisira, pati na rin si Orly at si Desiree. Sa kabilang dako, si Desiree nagmumuni-muni sa gabi. Nakatingin siya kay Orly na mahimbing nang natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Anak, patawad kung lagi kang walang ama sa tabi mo. Pero darating din ang araw, may pagmamalaki ka niya at makikilala mo siya ng buo. Nakapapikit siya, luha ang pumapatak sa kanyang pisngi. Sa loob niya, naglalaban ng pagmamahal at galit. Ang pangako ni Enrico at ang pangungutya ng lipunan. Kinabukasan sa eskwela, nagkasalubong muli sina Dominic at Orly. Nagkatitigan sila. Halatang sariwa pang sugat ng kanilang away. Ngunit sa ilalim ng insenting anyo ng dalawang bata, may kislap na hindi nila alam. Ang kislap ng dugo na iisang pinagmulan. At sa likod ng mga mata ng dalawang ina, si John at si Desiree nag-uumpisa ng mabuong unos na maglalantad ng katotohanan. Muli na namang bumisita si Enrico sa bahay ni Desiree. Alam niyang mali, alam niyang delikado. Pero sa bawat oras na lumilipas, parang lalo siyang kinakaladkad ng sitwasyon. Hindi na lamang tutungkol sa lihim nilang relasyon. Nandiyan na rin si Orly, isang inosenteng batang walang kamalay-malay sa gulong kinasasadlakan ng mga matatanda. Pagbukas ng pinto ni Desiree, hindi na ito nagpatumpik-tumpik. Enrico, hindi na ako makakapayag na ganito na lang palagi. Matigas niyang sabi. Halatang may nagbabagang hinanakit sa kanyang tinig. Umupo sila sa sala. May kaba sa dibdib ni Enrico habang pinagmamasan si Desiree na halatang pagod na pagod sa pagtatago. Ano ba talagang gusto mo? Anong gusto ko? Ang gusto ko ay makilala ng mundo ang anak nating dalawa. Ayokong palaging nasa gilid, nagtatago na parang wala akong halaga. Kahapon lang, muntik nang masira ang bata dahil sa alitan nilang dalawa ni Dominic. At alam mo kung sinong hinamak at pinagalitan? Ako. Ako na lang palagi. Tumulo ang luha ni Desiree habang binabanggit ang bawat salita. Nagulat si Enrico. Anong ibig mo sabihin? At ano pa nga ba? Nag-awing mga anak mo. Nagkita sila sa school. Nasaktan si Orly. At nang ipagtanggol kong anak ko, dumating si Jonah dito mismo sa bahay. Sinampal ako. Pinahiya ako. Natigil si Enrico. Para bang bumikat ang hangin sa paligid. Sa isip nga, unti-unti nang nagdirikit ang mga hiwa-hiwalay ni piraso ng palisipan. Alam niyang hindi magtatagal, mabubunyag din ang katotohanan. Desiree, hindi pa ako handa. Hindi ko pa alam kung paano ko sisimulan. Lalo na ngayon. Si Isabel pa lang umalis papuntang Canada. Nahihirapan na si Jonah. Ayokong dagdagan pa. Hindi mo ko naiintindihan.
10 taon ang lumipas, Enrico. 10 taon na tayong nagtatago. 10 taon na ako nagtitiis na makita kang masaya sa piling ng iba. Habang akong nagbabayad ng lahat ng kapal ng pagkukulang mo. At si Orly, hindi siya mananatiling bata. Darating ang panahon, nahahanapan niya kung sino talaga siya. Hindi nakaimik si Enrico. Tahimik siyang tumingin sa sahig, pilit iniipon ng lakas ng loob. Ang katotohanan ay parang mabigat na bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Pakiusap, Enrico. Kung may pagmamahal ka pa man sa akin, kung may konsensya ka pa, huwag mo na kaming itago. Hindi ko na kaya. Pinikit ni Enrico ang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, gusto niyang lumubog sa lupa at mawala. Ngunit, nagawa pa rin niyang magsalita. Bibigyan mo ba ako ng kahit konting oras lang? Hahayaan mo ba ako makapaghanda? Napailing si Desiree, ngunit wala nang nasabi. Sa huli, pinayagan niyang muling lumabas ng bahay si Enrico. Daladalang mas mabigat na pasanin. Samantala sa bahay naman ni Enrico at Jonah, patuloy ang takbo ng buhay. Isang gabi habang nagluluto ng hapunan si Jonah, nakatanggap siya ng tawag mula kay Isabel. Ma, kamusta kayo dyan? Masiglang bati ni Isabel mula sa kabilang linya. Anak, mabuti naman. Eto, abala pa rin sa negosyo natin. Ma, alam mo, iniisip ko, gusto kong palaguin pa yung negosyo mo. Hindi lang basta homemade sardinas, kundi baka pwede natin gawing maliit na pabrika o kahit processing center. Magpapadala ko ng pera kada buwan para makapagsimula ka na, ma. Huwag kang mahihiya. Makakatulong yun para sa kinabukasan ng Lorraine at Dominic. Napaluha si Jonah. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa malasakit ng kanyang panganay. Isabel, napakabuti mong anak. Pero tandaan mo, ayokong palagi kayong maabala. Gusto kong matutunan ni Lorraine at Dominic ang hirap at halaga ng pagsusumikap. Ma, hindi naman po tungkol sa pagiging abala eh. Gusto ko lang makita kayong mas maayos sa buhay. At alam ko, kayang-kaya mong palaguin pa to. Nag-usap sila ng mahaba. At nang matapos ang tawag, nakangiti si Jonah habang pinupunasan ng mga luha. Hindi niya alam kung saan siya hinuhugot ang lakas araw-araw. Pero sa mga pagkakataong to, dama niya nasulat ang lahat ng kanyang sakripisyo. Sa kabilang banda, si Enrico'y lalong lumulubog ng gulo sa sariling konsensya. Gabi-gabi habang natutulog si Jonah, matagal siyang nakatitig sa kisame. Iniisip kung kailan niya sasabihin ang lahat. Kung kailan niya sisirain ang mundo ng pamilya nila. Isang gabi, hindi na siya nakatiis at lumabas siya ng bahay para maglakad-lakad. Sa ilalim ng mga poste ng ilaw, tinanong niya ang kanyang sarili. Hanggang kailan ko maitatago to? Hanggang kailan ko malilin lang si Jonah, si Lorraine, si Dominic, at higit sa lahat, si Isabel na nagbabanat ng buto sa ibang bansa. Habang lumilipas sa mga araw, lalong nagiging komplikadong sitwasyon. Si Desiree ay patuloy na kumakapit sa pag-asa na aamin na si Enrico. Si Jonah naman ay nagiging abala sa pagpapalago ng negosyo. Hindi alam na unti-unti nang guguhang pundasyon ang pamilya nila. At si Enrico na parang isang taong nakatali sa dalawang pader na unti-unting nagdidikit. Handang durugin siya anumang oras. Madalas nang napapansin ni Jonah na tila ba may tinatago ang kanyang asawa. Sa bawat tunog ng cellphone Enrico, agad itong dinadampot na para bang isang bagay na hindi dapat makita ng iba. Kahit sa pagkainan, kahit nasa sala silang magkasama ng mga bata, laging mahigpit ang hawak nito sa telepono. Kung minsan, napapansin ni Jonah ang palihim na lumalabas sa si Enrico para sagutin ang tawag at pagbalik nito nakangiti lang na pilit. Isang umaga habang naliligo si Enrico, naiwan ito sa kamang cellphone. At sa unang pagkakataon, hindi napigilan ni Jonah ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan ng inbox. At doon, bumungad sa kanyang isang text message. Room 306. Same time. Miss you. Kasunod pa nito ay nakasulat ang address ng isang kilalang motel sa syudad. Walang nakarehistrong pangalan sa numero. Ngunit halata sa paraan ng pagkakasulat na isang babae yon. May mga heart emoji pa sa dulo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jonah.
Nanginginig ang dibdib. Naninikip ang kanilang lalamunan. Gusto nang isigaw ang lahat ng sama ng loob. Pero, nanaig ang kanyang matinding pangamba na baka siya ang mali. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi yun simpleng hinala lang. Kaya naman kinabukasan, lihim na sinundan ni Jonah ang kanyang asawa. Nakita niyang pumasok si Enrico sa motel, mabilis na parang sanay na sanay. Naghintay siya ng ilang minuto bago pumasok din. Ramdam ang bigat ng bawat hakbang. At sa pagbukas ni Jonah, bumungad ang pinakamasakit na tanawin sa kanyang buhay. Si Desiree nakapatong kay Enrico. Parehong hubad-hubad. Parehong nakapikit sa kaligayahang siya mismong matagal ng inaasama mula sa kanyang asawa. Para bang biglang gumuhong mundo ni Jonah. Hindi siya nakapagsalita agad. Nanginginig ang kamay niyang naglabas ng cellphone at kinuhanan ng larawan ng dalawa. Sa lakas ng tunog ng camera shutter, nagmulat ng mata si Enrico at bumaling sa pintuan. Nanlaki ang kanyang mamata. Jonah! Agad tinulak si Desiree tumayo. Pilit na tinatakpan ng katawan. Ngunit huli na ang lahat. Patakbo siyang lumabas ng kwarto. Hawak ang cellphone na parang espada ng hustisya. Hinabol siya ni Enrico. Nakapantalon na lang. Pawisan at hingal. Jonah, sandali. Pakinggan mo ako. Huminto si Jonah kahit nanginginig sa galit at sakit. Ano pang gusto mong paliwanag ha, Enrico? Wala na. Nakita ko na. At hindi lang basta babae. Si Desiree pa? Ang babaeng gustong-gusto ng pamilya mo para sa'yo noon. Oo, nagkamali ako. Pero ayokong masirang pamilya natin. Hindi ko gustong malaman ni Isabel, ni Lauren, ni Dominic. Pamilya? Kung totoong iniisip ang pamilya mo, bakit mo kami niloko? Bakit mo ko pinagbukang walang kwenta sa harap ng babaeng mong yan? Jonah, please. Huwag na nating palakin pa to. Mag-usap tayo. Aayusin ko lahat. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng mga bata dahil sa pagkakamali ko. Hindi na. Tapos na tayo, Enrico. Hindi mo ako ginawang asawa kundi anino. Hindi ako papayag na basta na lang ako isasantabi. Magpa-file ako ng kaso. Haharapin mong ginawa mo. Pati na siya. Nanlumos si Enrico, ngunit alam niyang desidido na ang kanyang asawa. Pag-uwi ni Jonah, hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-amin sa mga anak. Tahimik siyang nagluto ng hapunan, pero hindi niya magawang ngumiti. Ang cellphone ay mahigpit niyang hawak. Iniingatan na parang isang kayamanan. Hindi pa man siya nagsasalita, ramdam na ni Lauren ang kakaibang aura ng kanilang ina. Ma, okay ka lang ba? Ayos lang anak. Mamaya may kailangan akong sabihin sa inyo. Habang kumakain sila, tila ang bawat subo ni Jonah ay may kasamang luha. At nang makatulong ni si Dominic, niyayang si Lauren sa sala at kinausap. Hindi niya pa masabi ang lahat, pero malinaw ang kanyang pahayag. May malaking kasalanan ang tatay niyo sa akin, at hindi ko na kayang magpanggap na wala. Ma, ano man po yan, kakampi mo po ako. Kinagabihan, muling nag-text si Enrico, nagmamakaawa. Pag-usapan natin please, huwag mong hisirain ang pamilya natin. Ngunit hindi na siya sinagot ni Jonah. Sa halip, sa sumunod na araw ay naghanap siya ng abogado. Pinaliwanag ng sitwasyon. Pinakitang litrato bilang ebidensya. Nakikinig naman ang abogado, seryoso tumango. May sapat na basihan para magsampa ng kasong concubinage. Pero dapat maging handa ka. Dahil hindi lang si Enrico kundi pati yung babae masasangkot. Napalunok si Jonah. Alam niyang darating ang araw na malaman din ng mga anak ang buong katotohanan. Ngunit para sa kanya, mas mahalagang dignidad kaysa sa peking pamilya. Samantalang sa kabilang panig, nagwawala si Desiree. Sabi ko sa Enrico, sabi ko sa'yo aminin mo na. Ngayon tuloy, hawak niya ng buhay mo at pati ako madadamay. Desiree, hindi ko rin inaasahan na aabot sa ganito. Bigyan mo pa ako ng oras. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Mga anak mo? Paano si Orly ha? Hindi ba't anak mo rin siya? Hanggang kailan mo kami itatago? Hanggang kailan ako magtitiis na kabit lang? Hindi na sumagot si Enrico.
Napaupo na lang siya, hawak ang ulo, na parang pinagsisihan ng lahat. Ngunit para kay Jonah, ang desisyon ay malinaw. Hindi na siya magpapasakop sa kasinungalingan. Hindi man madali ang susunod ng mga buwan, handa siyang lumaban. Para sa sarili, para sa kanyang mga anak, at para sa dignidad na matagal lang ninanakaw sa kanya. Lumipas ang halos isang linggo at napansin ng mga bata na tila may kakaiba. Hindi umuwi si Enrico. At ang dating tawag o text nito tuwing gabi ay tuluyang nawala. Si Dominic at Lori na nagtataka. Ngunit si Jonah ay nananatiling tahimik. Tila may kinikimkim siyang bigat na ayaw pa niyang ibahagi sa kanila. Hanggang sa isang gabi, hindi na nakatiis si Lauren. Sa kanilang kwarto, kinausap niya ang kanyang ina. Ma, bakit hindi pa rin umuwi si Papa? May problema po ba kayo? Napalinok si Jonah. Matagal siyang hindi nakasagot. Ngunit alam niyang hindi na tama ang patuloy na pagtatago. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mata ng kanyang anak. Anak, kailangan mong malaman yung totoo. Nahuli kong ama mo. May babae siya. Parang bumagsak ang mundo ni Lauren. Hindi niya napigil ang mapahawak sa kanyang ulo. Hindi totoo yan, Ma. Baka naman nagkamali ka. Wala akong pagkakamali, anak. Ako mismong nakakita. Ako mismong nakahuli. Kaya pala hindi na po siya umuwi. Paano niya nagawa siya sa atin, ha, Ma? Yumakap si Jonah sa kanyang anak at sabay silang lumuha habang sa kabilang silid ay tahimik na natutulog si Dominic na walang kamalay-malay sa bigat ng katotohanan. Samantala sa ibang dako ng syudad, isang matinding trahedyang naganap. Si Enrico, sa kabila ng gulong personal na buhay, ay patuloy na nagtatrabaho bilang architect sa isang tinatayong gusali. Ngunit sa araw na yon, nagkaroon ng hindi inaasang aksidente. Ang ilang bahagi ng pader na kanilang ginagawa ay biglang gumuho at bago pa man siya makatakbo palayo, nadaga na si Enrico ng napakabigat na konkretong materyales. Nabalon sigaw na takot ang buong lugar. Agad siyang sinugod ng mga kasama sa ospital, duguan at halos walang malay. Ilang oras ang ginugol ng mga doktor upang isalbang kanyang buhay. Ngunit sa huli, kinailangan nilang magdesisyon. Hindi na may liligtas ang kanyang mga paa dahil sa pagkadurog at impeksyon. Kinailangang putulin ng mga yon upang manatiling buhay si Enrico. Sa bahay, isang kaibigan ni Enrico ang naglakas loob na tawagan si Jonah. Jonah, nandito si Enrico sa ospital. Naaksidente siya. Malala ang lagay niya. Nanginig ang kamay ni Jonah habang hawak ang cellphone. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Galit, awa o lungkot. Ngunit higit sa lahat, nanaig ang pagkabigla. Agad siyang nagtungo sa ospital. Nanginginig ang bawat hakbang habang umaasang kahit papaano makita pa niyang ama ng kanyang mga anak. Ngunit pagdating niya roon, hindi naging madali. Sinalubong siya ng mga magulang ni Enrico. Mahigpit ang mamuka, puno ng galit at paninisi. Wala kang karapatang pumasok dito. Ikaw ang dahilan kung bakit naggaganyan ang anak ko. Kung hindi mo siya ginulo, hindi sana siya nawalan ng direksyon. Matalim na sabi ng ina ni Enrico. Ako? Ako may kasalanan? Siyang nagtaksil? Siyang may ibang babae? Hindi ka na dapat nandito. Singit naman ang ama ni Enrico na mariing nakatingin sa kanya. Lumayas ka na bago pa ako mawalan ng pasensya. Hindi mo na kailangang makita ang anak ko. Napaiyak si Jonah. Tinangkapan niyang ipaliwanag, ngunit tinulak siyang palayo ng mga nurse sa utos ng pamilya ni Enrico. Tuloy siyang napasanda sa malamig na pader ng ospital. Nag-iisa habang patuloy na dumadalo ang luha sa kanyang mga pisngi. Lumipas ang mga araw, nabalitaan na rin ni Loren ang nangyari. Hindi siya makapaniwala ng marinig mula kay Jonah na putol lang mga paa ng kanyang ama. Ma, ibig sabihin hindi na po siya makakalakad? Tahimik lamang tumango si Jonah at muling sumilay ang sakit sa kanyang mga mata. Bakit parang lalo pang humirap ang lahat? Galit ako sa kanya, Ma. Pero bakit ganito? Parang gusto ko pa rin siyang makita.
Yakapin man niya ang kanyang anak, ramdam ni Joe ng banggaan ng emosyon. Galit at awa, pagtataksil at pamilya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa mas bata pa niyang anak na si Dominic. Ngunit alam niyang darating din ang oras. Samantalang sa ospital, muling nagkamali si Enrico. Pagmulat niya, una niyang naramdaman ng kawalan. Wala na ang kanyang mga paa. Ang dati niyang mundo na puno ng tapang at ambisyon ay biglang naglaho. Napahiyaw siya ng iyak. Sumigaw ng walang humpay. Sa gilid naman ng kama naroon si Desiree. Tahimik na nakaupo, pinipigilan ng sariling luha. Enrico, kaya natin to. Pero hindi sumagot si Enrico. Tila baga ang bigat ng kanyang kasalanan at trahedya ay sabay-sabay bumagsak sa kanya. Sa kabila ng lahat, sa puso niya, si Jonah pa rin ang unang naisip niya. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Samantalang si Jonah sa bahay ay abala sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Hindi na siya umaasa kay Enrico. Lalo na ngayon, na lalo pang lumalayo ang pamilya nito sa kanya. Ngunit sa gabi kapag nag-iisa na siya, hindi niya mapigilang umiyak. Sa kabilang sakit at pagtataksil, may parte pa rin ang kanyang pusong naawa. Isang gabi, kinausap siya ni Loren. Ma, kahit anong mangyari, hindi tayo susuko. Para kay Dominic, para sa'yo, at para sa akin. Kakayanan natin to kahit wala si Papa. Napangiti si Jonah sa gitna ng luha. Sa sandaling yun, alam niyang may lakas na manggagaling sa kanyang mga anak. Lakas na kakailanganin niya upang harapin ang mas matinding pagsubok na darating. Sa kabilang banda, si Enrico bagamat nabubuhay pa ay nakahimlay na sa ospital. Walang magawa, hindi makalakad, at wala ring kapatawaran mula sa pamilyang minsan ay kanyang pinabayaan. Lumipas ang mga araw na parang mabibigat na bato na nakapatong sa dibdib ni Lorraine. Hindi niya alam kung saan huhugot ng lakas. Ang kanyang ama na dati ay iniidolo niya ay biglang naging estranghero sa kanyang paningin. Ang bawat alaala ng kanyang masayang mag-anak ay tila nilang mukos at tinapon sa putikan. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagi sa kanyang pusong nangungulila pa rin sa yakap at pagkalinga ng isang ama. Samantala sa bahay ng mga magulang ni Enrico, malamlam ang mga mata ng lalaki habang nakahiga sa kama. Nakabalot ng puti ng kanyang mga paa na ngayon wala na. Ramdam ng bigat ng kasalanan, higit pa sa bigat ng kanyang kapansanan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ng mukha ni Lorraine. Ang tingin nitong puno ng galit, pagkadismay at luha. Alam niyang yun ang pinakamalaking sugat na iniwan niya sa buhay ng kanyang anak. Paano ka pa maayos ang lahat? Bulong ni Enrico sa kanyang sarili habang nakatingala sa kisame. Si Samuel at Ingrid, kahit palabas na galit kay Jonah dahil sa pag-file ng kaso noon, ay hindi rin tuluyang nakapagsalita laban sa kanya. Nakikita nila ang anak nilang si Enrico mismo ang siyang bumabayad ngayon ng kanyang pagkakamali. Isang gabi hindi mapakali si Jonah. Nakatitig siya sa telepono. Hawak ang numero ni Enrico, ngunit hindi nito may pindot. Naramdam niya may hinahanap pa rin si Loren sa kanyang ama. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa kanyang panalangin ay tanging lakas at kapatawaran ng kanyang hiling. Kinabukasan kinausap niya si Loren sa kanilang hapag. Anak, alam kong masakit pa ang lahat, pero sana wag mong hayaang lamunin ka ng galit. Oo, nagkamali ang papa mo at malaking kasalanan ginawa niya sa atin. Pero siya pa rin ang ama mo. Nanahimik si Loren, nakayuko at pinipisil ang sariling kamay. Tumulo ang luha niya ngunit hindi siya nagsalita. Naramdam ni Joe ang kanyang pinagdaraanan. Isang batang biglang nahulog sa dagat ng masalimuot na katotohanan. Ilang araw lumipas, nagpunta si Loren sa bahay ng kanyang lolo't lola. At sa pagkakataong yun, dala niya ang kanyang tapang at bigat na damdamin. Pinapasok siya ni Ingrid at dinala si silid kung saan nakahiga si Enrico. Anak, salamat at nandito ka. Mariing pinigilan ni Loren ang sarili. Ngunit, sumabog ang lahat ng kinikimkim na damdamin. Bakit pa? Bakit nagawa mo yun kay Mama? Sa amin? Sa akin?
Ang akala ko ikaw ang pinakamabuting ama. Pero matagal mo na pala kaming niloloko. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Anak, nagkamali ako. At ang pagkakamaling ko yun, binabayaran ko na ngayon. Hindi ko na maibabalik ang oras. Hindi ko na maibabalik ang tiwala mo. Pero sana kahit konting poong sa puso mo, hayaan mong manatili pa rin ako bilang ama mo. Napahigbi si Lorraine. Hindi siya agad sumagot. Umalis siyang mabigat ang kanyang dibdib. Ngunit, may bagyang puwang ng awa na nagsimulang sumilip sa kanyang puso. Samantalang si Jonah naman ay nananatiling matatag. Naging bukas din siya kay Isabel tungkol sa lahat ng nangyayari. Sa isang video call, halos umiyak si Isabel sa galit at lungkot. Ma, hindi ako papayag. Hindi ko kayang palampasin nilang ginawa ni Papa. Pinahiya niya tayo. Pinagpalit niya tayo. Gusto kong ituloy ang kaso. Anak, naiintindihan kita. Pero isipin mo, halos wala na si Papa mo. Hindi na siya makalakad. Hindi na siya makabalik sa dati ng buhay. At higit sa lahat, anak, ama mo pa rin siya. Ayokong lumaki kayo na puro galit ang laman ng puso ninyo. Nagpupumilit pa si Isabel, ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lang at tahimik na sumang-ayon. Paglipas ng ilang linggo, bumalik sila rin sa kanyang ama. Hindi pa rin buong tiwala, ngunit unti-unti niyang hinahayaan ang sarili na makinig. Nagkaroon sila ng ilang pag-uusap. Mahaba, mabigat, puno ng luha. Doon nalaman nila rin ang lahat, pati ang tungkol kay Orly. Habang si Enrico naman ay patuloy na nagdurusa hindi lang sa kanyang kalagayan, kundi sa pagkakawatak-watak ng kanyang pamilya. Alam niya, hindi na siya muling makakatayo sa parehong pedestal kung saan siya dati nakatayo. Ngunit isan lamang hangarin niya, ang mabigyan pa ng pagkakataon na may tama kahit konti ang mga pagkakamali niya. Sa kabilang banda si Jonah ay pinipilit ayusin ang negosyo nilang sinimulan. Kahit mabigat ang lahat, sinasabi niya sa sariling kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga anak. Piniling ipakita sa mundo na hindi siya tatalunin ng kasalanan at kahinaan ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat gabi, habang mag-isa siyang nakahiga, bumabalik ang lahat ng sugat. Tanging panalangin na lang ang kanyang sandigan. Panalangin na sana sa tamang panahon, ang lahat ng sugat na iniwan ng pagtataksil sa umpisa ay maghilom din. Lumipas ang mga buwan at tila mas lalong dumilim ang mundo ni Enrico. Sa umpisa, ramdam pa niyang pag-aalaga at presensya ni Desiree, ang babaeng minsang pinili niya laban sa lahat. Ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang napapansin ang pagbabago. Hindi na ito madalas dumalaw. Kapag dumadalaw man, madalas ilang minuto lamang at may dahilan ng umalis. Isang hapon, habang nakaupo si Enrico sa gilid ng kama, nakatanaw sa labas ng bintana, hindi niya napigil ang tanungin nang dumating si Desiree. Des, bakit parang lumalayo ka na sa akin? Halos hindi na kita makita at kapag nandito ka naman, parang wala ka rin gana. Napatingin si Desiree, nagkunwaring abala sa pagbubukas ng bag at ilang sandali pa bago siya sumagot. Huwag mo nalang isipin, Enrico. Marami lang akong ginagawa. Abala ako sa trabaho, sa bata, sa sarili kong buhay. Alam kong may iba pa. Hindi lang to sa trabaho mo. Sabihin mo na lang, Des. Bakit ka nagbago? Enrico, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang maging tagapag-alaga mo. Hindi ko na makahanap sa'yo yung hinahanap ko noon. Ang init, ang lakas, ang pagiging lalaki na siyang nagpapalapit sa akin sa'yo. Wala na yun. At ako, ayoko ring ipilit ang sarili ko. Ganun na lang ba, Des? Wala na akong paa. Dahil isa na akong lumpo. Itatapon mo na lang ako. Na para bang basurang walang silbi. Pwede ba? Huwag mo akong pilitin. Hindi ko kayang mahalin ng isang lalaking hindi ko na maramdaman. Hindi ko kayang gantong sitwasyon. Hindi ako katulad ng ibang babae na marunong magsakripisyo hanggang dulo. Hindi ako si Jonah. Sa pundong yon, hindi na napigilan ni Enricong pumatak ang luha. Nanginginig ang kanyang tinig. Kung kailan ko mas kailangan ng pagmamahal mo, saka mo ako iiwan. Pinili kita laban sa pamilya ko,
Laban kay Jonah. Laban sa lahat. Ikaw ang sinugal ko. Pero ikaw palang unang tatalikod. Hindi na nakasagot si Desiree. Tahimik siya at tumayo na lamang upang mag-ayos ng gamit. Ngunit hindi niya namalayan, nakikinig pala mula sa likuran ng ina ni Enrico. Si Ingrid. Galit na galit ang matandang babae. Agad lumapit at hinablot ang braso ni Desiree. Walang hiya ka, Desiree. Ang ganito palang mukha ng babaeng ipinalit at ipinaglaban ng anak ko. Sa oras na mahina siya, sa oras na walang-wala siya, iiwanan mo? Tita Ingrid, hindi niyo naiintindihan. Hindi niyo nararamdaman kung paano mabuhay kasamang isang taong wala nang magagawa, kundi umasa na lang. At anong mali doon? Sa umpisa pa lang alam mo na ang pinasok mo. Ikaw sumira sa buhay nila John at mga bata. Ikaw ang umagaw sa asawa. Tapos ngayong lumpo na siya, itatapon mo lang na parang basahan. Hindi ko ginustong mangyari to. Oo, nagmahal ako kay Enrico. Pero hindi ko rin kayang ikulong ang sarili ko sa buhay ng puro awat pasensya. May karapatan din po akong lumigaya. Lumigaya? Sa kapalit ng pagkakawasan ng pamilya ng anak ko? Sa kapalit ng luha ng apo ko? Wala kang karapatang maghanap ng ligaya kung lahat ng paligid mo puro sugat ang iniwan mo. Hindi ako magpapakamartir. Kung hindi ko na kayang magmahal, bakit ko pa ipagpapatuloy? Again, hindi ako si Jonah na magpupumilit kahit wala nang natira. Kung ayaw niyo, fine. Aalis na lang ako. Oo, umalis ka. At huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Kaya naming alagaan si Enrico. Hindi siya kailanman magiging basura tulad ng tingin mo. Mas gugustuhin ko pang makita siya nag-iisa kaysa makasamang isang traidor at walang pusong babae. Tumulo na rin ang luha ni Enrico habang pinagmamastan ng dalawang babae na nagsasagutan. Tama na, Mama. Des, kung talagang ayaw mo na, wala na ako magagawa. Masakit pero hindi ko na ipipilit. Sige, umalis ka na. Sa puntong yun, hindi na rin nagpatuloy si Desiree. Kinuha niyang kanyang bag at lumakad palabas ng bahay nang walang lingon-lingon. Bago tuluyang umalis, nagsalita siya ng mariin. Patawarin mo ako, Enrico. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy to. Huwag mo na akong hanapin. Pagkasara ng pinto, napayak ng husto si Enrico. Lumapit si Ingrid, niyakap ang anak at hinagod ang likod nito. Anak, huwag ka nang umiyak para sa babaeng yon. Hindi siya ang para sa'yo. Huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Anak ka pa rin namin at ama ka pa rin ng mga anak mo. Kahit wala na siya, hindi ibig sabihin tapos na ang mundo. Ngunit hindi yun naging madali para kay Enrico. Sa kanyang dibdib, ramdam niyang mabigat na pagkawasak. Hindi lamang ng katawan niya, kundi pati ng puso't dangal niya bilang isang lalaki. Kinagabihan habang mag-isa siyang nakahiga, tumitig siya sa kisame. Humagulhulang tahimik at paulit-ulit na pinibigkas ang isang tanong. Bakit ako iniwan? Bakit sa huli? Lahat sila iniwan ako. At doon, muling bumalik sa kanyang mga alaala ng mga panahong buo pa ang kanyang pamilya. Ang tawa ni Jonah, ang yakap ni Lauren, ang init ng tahanang sinira niya mismo. Ngayon, nasa kanyang mga palad ang kaparusahan. Isang katawang wasak, isang pusong iniwan, at isang pamilyang hindi na mababalikan. Lumipas ang mga buwan, unti-unti nang natatanggap ni Enrico ang kapalarang naka-wheelchair na lamang siya habang buhay. Madalas bumisita sila Lauren at Dominic. Mga anak niya, dala ng awa, at kahit papaano ay pagmamahal pa rin sa kanilang ama. Ngunit si Jonah, hindi kailanman sumilip. Nanatili siyang matatag sa kanyang pasya na hindi na muling haharap sa lalaking labis siyang sinaktan. Samantala, minsan isang beses ay nasipat ni Enrico si Jonah nasa labas ng gate nakaabang. Hindi na lamang ito tinawag dahil alam niyang sa loobin ng asawa. At nang makaalis ang bata, hinawakan ni Enrico ang kamay ng kanyang ina. Ma, napakalaki ng kasalanan ko sa aking pamilya. Sa bawat araw na aking buhay sa ngayon, ay tila nasa gilid ako ng bangin at anumang oras maaari akong mahulog. Nahihirapan na ako, Ma.
Mas gugustuhin ko nang magpahinga habang buhay. Kahit pa mapatawad nila ako, hindi na mababalik ang dating masayang pamilya. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. May awa ang Diyos. Mababait ang mga anak mo at ang asawa mo. Magiging maayos din ang lahat. Huwag ka lang bumitaw, anak. Isang hapon habang naglalabas si Jonah sa bakuran, dumating si Ingrid. Mabigat ang hakbang ng matanda na tila ba bawat galaw ay pasa ng bigat ng kanyang konsensya. Pagkakita ni Jonah ay agad niya itong nagulat at saglit na natigilan bago nagsalita. Ma, anong ginagawa mo rito? Jonah, alam kong wala akong karapatang humarap sa iyo, pero gusto kong humingi ng tawad. Matagal na kitang dapat nilapitan, pero pinili kong manahimik. Noon pa man, mas pinili ko si Desiree para kay Enrico. Akala ko siyang makapagbibigay ng kaligayahan sa anak ko, pero nagkamali ako. Pinili mo siya? Ibig sabihin noon pa man alam mo na? Habang ang mga anak ko paulit-ulit yung niloloko? At ngayon ang gusto mong gawin ko? Patawarin ka nila? Oo, nagkamali ako. Pero hindi ko nang bababago ang nakaraan, Jonah. Naiwan na rin sugatan ng anak ko at iniwan din siya ni Desiree. Wala na siyang kasama. Wala na siyang masasandalan. At kahit hindi siya karapat-dapat, ama pa rin siya ng mga anak mo. Huminga ng malalim si Jonah na tila kinakalaban ng sariling puso. Ang luhay bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko. Pero matagal ko nang pinatawad si Enrico sa sarili ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Ayoko na mabuhay sa puot. Kaya kung humihingi ka ng tawad, tinatanggap ko na. Matagal na. Pero wag mong asahang babalik pa ako sa kanya. Biglang yumakap si Ingrid kay Jonah at nagtagpo ang kanilang mga luha. Sa wakas, bumukas ang pintuan ng pagpapatawad sa pagitan nila. Samantalang sa kabilang banda, dumating ang tawag mula kay Isabel. Nais nitong tuluyan ng kunin ng pamilya para magsimula ng panibagong buhay doon. Ma, hindi na ako mapalagay dito. Nakikita kong paghihirap ninyo. Gusto ko nang dalhin ka, sina Loren at si Dominic dito. Maayos at magandang sahod ko. Pwede kang magnegosyo o magtrabaho dito, ma. Anak, handa na ba tayo sa ganitong pagbabago? Iiwan natin ang lahat dito. Ma, minsan kailangan natin magsimulang muli para wala ng sakit na hahabol. Gusto ko mabigyan ka ng bagong buhay, ma. Lalo na po sina Loren at Dominic. Ayoko manatili sila sa alaala ng pagtataksil at puot. Dito, may bagong pag-asa. Pag-uwi ni Isabel upang ihanda ang kanyang papeles, pinili niyang harapin si Enrico. Nasa bahay ito ng kanyang mga magulang. Nakaupo sa wheelchair, payat at tila wala ng sigla. Nang makita si Isabel, kumislap ang mga mata nito. Isabel, anak, butit dumating ka. Hindi ako dumating para bisitahin ka bilang anak ng sabik sa ama. Dumating ako para ipaalam na dadalhin ko na si Mama at mga kapatid ko sa Canada. Doon kami magsisimula. Malayo sa lahat ng sakit na dulot mo. Nanlumos si Enrico. Pilit niyang tinulak ang wheelchair palapit sa anak. Isabel, alam kong wala akong karapatan. Sinaktan ko ang mama mo, pati kayo. Pero wag mo namang alisin sa akin ang karapatang makita kayo. Makasama kayo kahit paminsan-minsan. Hindi ko inaalis ang pagiging ama mo. Pero isipin mo nga, ano bang iniwan mong alaala sa amin ng mga anak mo, ha? Kaya gagawin ko ang lahat para mailiw sila sa sakit na to. Hindi ako galit pa. Hindi na, matagal na. Pero may mas mahalaga pa kaysa sa kapatawaran ko. Aling kaligtasan at kinabukasan ng pamilya ko. At sa huling pagkakataon, lumapit si Isabel at hinawakan ng kamay ng ama. Doon bumagsak ang luha ni Enrico na parang ulan ng pagsisisi na huli na para magbago ng lahat. Kinagabihan, nagtipon sina Jonah, Loren, Dominic at Isabel. Ipaniliwanag ni Isabel ang lahat. Ang posibilidad na tuloy ng manirahan sa Canada, malayo sa nakaraan. Ma, kaya ko bang iwan ang lahat dito? Ang mga kaibigan ko, ang lahat ng nakasanayan ko. Anak,
Minsan kailangan nating magsakripisyo. Hindi madali pero para to sa kinabukasan mo. Ako mama, gusto ko na. Para wala na pong gulo. Para makasama na tayo kay Ate Isabel. Hindi madali. Pero tutulungan ko kayong lahat. Basta't magtiwala kayo sa akin. At doon, unti-unting nagpagkasundo ng pamilyang pag-alis. Mabigat man, ngunit dala nito ang bagong pag-asa. Isang buhay na malayo sa nakaraan at malapit sa bagong bukas. Ngunit sa kabilang dako, nanatiling nag-iisa si Enrico. Pasa ng mga kasalanan ng nakaraan. Kasamang mga magulang na ngayon ay tanging kaagapay niya. Habang tinitingnan ng bakanting sila na dati puno ng halakhak ng kanyang mga anak, napahagulhol siya. Kung kaya ko lang sanang ibalik ang lahat. Kung kaya ko lang. At ang gabi lumalim. Saksis isang pamilyang wasak, ngunit pilit bumabangon. At isang lalaking nagising sa katotohanan nang huli na ang lahat. Sa pag-alis ng pamilya ay mas lalong naging malungkot si Enrico. Sa araw-araw ay umiiyak siya at nagdulot ito ng hindi maganda sa kanyang kalusugan. Nagkaroon din ng komplikasyon ng mga hindi agad natuklas ang sugat sa kanyang internal organs. Makalipas ang 2 taon ng tahimik na pamumuhay sa Canada, unti-unting nakaahon ng pamilya mula sa sugat ng nakaraan. Unti-unting nakapag-aral ang maayos sina Lorraine at Dominic, habang si Isabel ay nagkaroon ng nobyo na isang French national. Si Jonah, kahit may mga gabing napapaloha sa alaala ng nakaraan, ay nakakita na rin ng kapayapaan sa piling ng kanyang mga anak. Isang hapon habang nagluluto si Jonah, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Ingrid. Sandaling natigilan ng babae bago sinagot ang tawag. Jonah, pasensya ka na kung biglaan. May masama akong balita. Ano po yun, ma? Si Enrico, wala na siya. Bumigay na ang katawan niya. May mga hindi agad na-discovering internal wounds mula pa ng aksidente. Sinubukan pa namin ilaban pero kagabi, pumanaw na siya. Diyos ko, kahit anong galit ko sa kanya, hindi ko ginustong mangyari to. Alam kong marami siyang pagkukulang, pero sana mapatawad niyo siya ng buo, Jonah. Mahal na mahal ka nun kahit papaano, sa sarili niyang paraan. Pagkababa ng tawag, matagal na katulala si Jonah. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga anak. Nang dumating naman si Isabel mula sa trabaho, siyang unang nakaalam. Anak, ang papa mo wala na siya. Kinagabihan, nagtipon ng buong pamilya sa sala. Lahat ay tahimik, nakikiramdam, at bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Hindi sila nakauwi ng Pilipinas. Sa halip, ilang araw matapos ang balita, ay nakatanggap sila ng isang sobre na puno ng mga litrato mula sa burol. Nakita nila ang malamlam na mukha ni Enrico sa kabaong. Tahimik na umiyak si Lorraine habang pinagmamasdan ng litrato. Kahit anong sakit ang ginawa niya kay mama, papa pa rin siya. Sana mas matagal ko siyang nakasama. Ma, huwag ka na pong umiyak. Andito kami para sa'yo. Naging mapait ngunit mapayapang pagtatapos yun para sa pamilya. Wala man silang pagkakataong makauwi para makidalamhati. Pinili nilang mag-alay ng dasal sa kanilang maliit na tahanan sa Canada. Doon, nagkaisa silang magpatawad at magpatuloy sa buhay. Samantalang sa Pilipinas, tuloy nang bumigat ang kapalaran ni Desiree. Matapos iwan si Enrico, sumama ito sa panibagong lalaki. Ngunit ang akalang kaligayahan ay nauwi sa kapahamakan. Lulong sa bisyong kinakasama niya at madalas ay pinagbubuhatan siya ng kamay. Naging magulo ang kanyang buhay. Malayo sa mga pangarap na inakala niyang makakamtan kapalit ng pagtataksil. Sa dulo, magkaibang landas ang tinahak ni Jonah at Desiree. Si Jonah, bagaman sugatan, ay nakatagpo ng panibagong pag-asa kasama ang kanyang mga anak sa banyagang lupain. Si Desiree naman, sa piling ng maling lalaki, ay tuluyang nalunod sa kaguluhan ng kanyang sariling mga pagpili. At sa pagitan ng lahat ng yun, ang alaala ni Enrico ay nanatiling aral na ang kasalanan at kahinaan ng isang tao ay may kapalit na sugat, hindi lamang siya, kundi pati sa mga iniwan niyang mahal, ang kailangang buhatin habang buhay. Hanggang dito na lamang po.
This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!